sa binata na hindi man lang nag-abalang lumingon sa kanya. "Sir, pwede ba kitang makausap saglit?" Tawag niya rito na makarating sila sa pasilyo. Tumigil ang binata at hinintay siyang makalapit. "Ano bang sasabihin mo? Bilisan mo lang at nagmamadali ako." Seryosong mukhang tanong nito. "Bakit mo ginagawa to? Bakit mo kami tinutulungan?" Tahasang tanong ng dalaga. Lalo namang sumeryosong mukha ng binata. "Ano bang gustong tumbukin ng mga tanong mong yan? Bakit mo sila pinaniwala na boyfriend kita?" Dugtong pa niya. "Wala akong gusto sa'yo. Gusto lang kitang tulungan kaya wag ka na mag-abalang mag-isip pa ng kung ano dyan." Yun lang at muli nang tumalikod si Michael, nagpatuloy sa paglalakad, patuloy namang bumuntot ang dalaga sa kanya. "Pero wala na po ako'y pambabayad sa'yo." Pahabol niya pa. "Huwag ka mag-alala, hindi naman ako maniningil ng pera eh. Pag-iisipan ko pa kung ano po pwede mong gawin para sa utang mo sa akin. Sa ngayon, alagaan mo munang lola mo." Seryosong sagot nito. Pagkatapos nun tumalikod ng binata at nagmamadaling tinungo ang sasakyan. Isang linggo ang mabilis na lumipas. Nakalabas na rin ng ospital ang lola ni Yasmin sa tulong ni Michael. Hindi makatulog ng gabing yun ng dalaga. Naisip niyang dumarami niyang utang na loob sa binata na hindi man lang niya lubos na kilala. Para tong superhero na bigla na lang dumarating kapag kailangan niya ng tulong. Na-imagine niya pa ang gwapong mukha nito na galit kay Aling Lolen habang pinagtatanggol siya. Bahagya siyang napangiti. Hindi pa pala ganun kalupit ang buhay para sa kanya dahil kahit papaano nakilala niya si Michael na ngayon tumutulong sa kanila. Kinabukasan agad niyang tinungo ang kondo nito ng binata para maglinis. Hindi pa kasi siya tapos sa unang atraso niya rito na gusto niyang pagbayaran. Mag-aalas 10 na noon kaya naisip niyang wala na to sa bahay. Ibinigay nito sa kanyang passcode ng pinto kaya malayo siya nakakapasok at nakakapaglinis anumang oras niyang nanaisin. Matapos niyang mailigpit ang kalat sa sala at kusina, agad siya nagtungo sa kwarto pero bahagya siyang natigilan na mapansin ang natutulog na binata. Marahan niyang binuksan ang pinto upang lumabas nang biglang umungol ang binata. Napasulip siya rito at napansin ang pamumulan ng mukha nito. Nag-aalangan man nilapitan niya ang binata. "Sir, hindi po ba kayo papasok?" Kunway tanong niya pero hindi umimik ang binata. Hindi naman mapakali si Yasmin sa nakikitang pamumula ng mukha nito kaya bahagya niyang silalat ang noon ng binata. Halos mataranta siya nang masalat ang mainit na noon nito kaya agad siyang kumuha ng basang bimpo upang banyosan ng binata. Aktong tatayo siya nang umingit si Michael. Muli siyang naupo at bahagyang nilipat ang mukha sa binata. "Sir, kailangan niyo pong uminom ng gamot," aniya. Pero sa halip sumagot, kumilos ang kamay nito at kinabig siya. Napasubsob siya sa dibdib ng binata. Di na siya nakalas sa pagkakayakap nito. Ilang minuto rin siya sa ganong sitwasyon nang bumaling ito at nakanap siya ng pagkakataong makaalis mula sa pagkakayakap nito. Agad siyang tumayo para humanap ng paracetamol at maipainom dito. Matapos itong painumin ng gamot, nagluto rin siya ng pagkain para makakain din sila ng pananghalian. Matamlay, tila hinang-hina si Michael na hindi na nakuha pang bumaba sa kama kaya pinasok na lang ang pagkain na para dito. Halos hindi nga siya makatingin ng diretso sa binata habang sinusubuan niya ito. "Ayoko na," mahinang sabi nito, kasabay ng bahagyang pagtulak ng kamay niya. Agad siyang tumayo at niligpit ang pinagkainan ng binata. Muli namang nahiga ang binata at muling nakatulog. Mag-aalas 8 na ng gabi nang muli niyang gisingin ng binata upang pakainin. "Sir, kailangan niyo na pong uminom ng gamot," ani at bahagya pang nagyog ang balikat ng binata. Nagmulat ito ng mga mata, nagtama ang kanilang paningin. Lumakas ang kabog ng dibdib niya, kasabay ng tila panginig ng kanyang kalamnan. At pilit niyang nilalabanan. Ang malamlam nitong mga matay tila nang aakit sa kanya, kaya agad siyang kumilos papalayo sa binata. "Kukuhanin ko lang po yung pagkain at gamot niyo, sir." Mabilis siyang lumabas at kumuha ng pagkain, habang si Michael tahimik lang na naghintay. "Hindi ka ba hahanapin sa inyo? Pwede mo naman akong iwan," sabi ng binata nang makabalik siya mula sa kusina. "Okay lang po yun, sir. Nagsabi po ako kanina na hindi ako makakauwi." Medyo bumuti ang pakiramdam ni Michael matapos makainom ng gamot, kaya medyo sumigla na ang itsura nito. "Pwede mo ba akong alalayan papunta sa banyo?" Tila nahihirapang sabi nito. Sinamahan niya nga ito sa banyo at tinulungan maglinis ng katawan. Pulang-pula ang mukha ng dalaga habang dumadampi ang mga kamay niya sa makinis sa balat ng binata. Lihim namang nangingiti si Michael sa nakikitang reaksyon ng dalaga. Bahagya pa siyang umarte na animoy nagiginaw, kaya lalo tong nataranta sa paghuhugas ng paa niya. Matapos makalabas ng banyo, tinulungan siya magbihis ng dalaga.
Kasalukuyang tinutuyo ng tuwalya ang kanyang mukha nang bigla niyang pigilan ang kamay nito. Tila may kuryenteng dumaloy sa buo niyang katawan habang walang kakurap-kurap na nakatitig sa kanyang binata. Batid niyang unti-unting nilalapit itong mukha sa kanya kaya mariin siyang napapikit at hinintay ang naakala niyang susunod na gagawin nito. "Thank you." Narinig niyang bulong nito kasabay ng pagbitiw nito ng pagkakahawak sa mga kamay niya. Tila nabuhusan ng malamig na tubig ang dalaga nang mahuli niyang pagngisi ng binata na tila pinaglalaroan siya. Pasimpleng inapakan niya pa ang kaliwang paa nito habang inaalalayan niya patungo sa kama. Napaaray sa sakit ang binata at tumulang mukha sa diin ng pagkakaapak niya. "Sorry po sir," kunway sabi niya. Napangiti naman ang binata na halatang lalo pang natuwa sa pagkapikon niya. "Ang cute mo pala kapag naaasar," sabi pa nito habang pigil-pigil ang dalawa niyang kamay. Nagtangkang pamiglas ang dalaga ngulit hindi siya makaalpas sa mahigpit na pagkakahawak ng binata. "I won't disappoint you this time." Anit at mabilis na kababa ang muka at nahalikan siya. Pilit siyang umalpas ngunit lalong humigpit ang pagkakayakap ito sa kanya kasabay ng marahan nitong paghalik sa mga labi niya. Unti-unti humina ang pagpiglas hanggang sa unti-unti rin niyang tinutugon ang halik ng binata. Halos makalimot siya sa sarili nang biglang tumigil ito. "Bakit di mo ako pinipigilan?" Seryosong mukhang pagtatanong nito. Tila natauhan ng dalaga. Daig niya pang nasampal sa mukha sa tanong na yun ng binata. Nagmamadaling bumaba siya ng kama at nagtatakbo palabas ng bahay. Agad naman siyang sinundan ng binata at naabutan siya nito sa ibaba. "Yasmin!" Sigaw nito sa dalaga. Napatigil sa pagtakbo ang dalaga at ilam sa luhang humarap sa kanya. "I'm sorry." Tanging nasambit ng binata. Hilam ang mga mata sa luha at tumakbo palayo si Jasmine. Naiwang napaawang ang mga labi ng binata. Wala siya magawa kundi tanawin na lamang ang papalayong dalaga hanggang sa matanaw niya. Pumara ito ng taxi. Kinabukasan, lalong tumaas ang lagnat ni Michael kaya sinugod ito sa ospital ni Miguel. Halos buong araw ito mag-isa sa ospital kaya naisipang daanan ni Miguel si Yasmin sa bahay pagkalabas ng opisina. Hindi inaasahan ni Yasmin ang pagdating ni Miguel. Pero higit siyang nagulat sa ibinalita nitong nasa ospital si Michael. Dahil sa laki ng utang na loob, hindi niya magawang tikisin ang binata, kaya agad siya nagbihis para sumama sa ospital. Gabi na rin na makarating sila. Mahimbing nang natutulog si Michael kaya di niya na ito pinagising pa. Nang may bumisitang doktor, naisipan niyang kamusay ng lagay nito at nagulat siya, dengue pala ang naging sakit nito at hindi simpleng lagnat lamang. Tila nagilty siya na maisip na marahil ay sa lugar nila ito nakuha ng binata. Tahimik niyang pinagmasdan ng maamo nitong mukha na payapang natutulog. Nakaramdam siya ng awa sa binata na sa kabila ng lahat. Meron ito, wala itong pamilyang maaaring makasama sa mga ganitong sitwasyon. Bagya itong gumalaw at nagmulat ng mata. Napangiti ito nang makita siya. "Yasmin?" Usal nito. "Nagugutom ka ba?" Agad niyang tanong. Umiling-iling ang binata at saka hinawakan na isang kamay niya. "Dito ka lang, please." Seryoso mukhang pakiusap nito. Marahan siyang tumangot na upo sa gilid ng kama at sinalat ang noo ng binata. "May dengue ka pala. Okay lang bang pakiramdam mo?" Nag-aalalang tanong niya sa binata. Pero sa halip na sumagot, napangiti lamang ito. "Bakit ka nangingiti?" Napakunot ang noong tanong niya. "Hindi mo na kasi ako sinisir." Nakangiting sagot nito. Natahimik naman ang dalaga, tila napahiya. "It's okay. I like it na hindi ka masyadong formal makipag-usap sa akin." Nginitian pa siya nito at sinenyas ang lumapit ng bahagya sa kanya. Lumapit naman siya at nagulat siya na idampi nito ang kanang kamay sa kaliwa niyang pisngi. "Thank you for being here." Muli na namang gumapa ang kuryente sa buo niyang katawan sa simpleng paghaplos ito sa kanyang pisngi. "Magpahinga ka na." Tanging nasabi niya na pilit kinukubli ang namumulang mukha. Tinulungan niyang umayos ng pagkakahiga ang binata at sa kanya binalutan ng kumot. Noon niya lang napansin na puno na pala ng rashes ang buong katawan nito. "Sigurado ka bang walang masakit sa'yo?" Muling tanong niya na hindi may tago ang pag-aalala. "Wala, okay lang ako. Ikaw, kumain ka na ba?" Malamlam ang mga matang tanong ng binata. Saglit siyang tumigil sa ginagawa. Hinarap ang binata. "Bakit ba laging ako na lang inaalala mo? Ikaw nga itong may sakit dyan." Lumuwa ang pagkakangiti ni Michael habang matamang nakatitig sa kanya. "Bakit?" Kunot ang noong tanong niya. "Kinikilig kasi ako kapag ganyan mo ako kausapin." Napapailing pa itong bumaling na sa kabilang bahagi ng kama
Halatang pinipigilan ng sarili na nooy kilig na kilig. Ayaw mo bang kumain muna? Tanong niya. Makita lang kita, busog na ako. Bulong nitong bahagya namang narinig ng dalaga. Ano? Kumilos to at bahagyang inlapit ang mukha sa nakatagilid na binata. Wala. Nakangising sagot ng binata. Magdamag na nagbantay si Yasmin sa ospital. Nag-aalala kasi siya na baka lumala ang lagay ng binata. Agad niya tong sinasalat sa noo sa tuwing umiingit at dumadaing ito. Sana gumaling ka na, Michael. Hindi ako sanay na ganyan ka. Please lang, magpagaling ka na. Bulong niya sa nahihimbing na binata. Marahan pa siyang yumukot bahagyang hinalikan ng labi ng binata. Siguro nga gusto kita. Kaya ako nag-aalala ng gusto sa'yo. Pero alam ko namang hindi mo magugustuhan. Alam kong darating ang panahon. Sisingilin mo ang lahat ng nautang ko sa anumang paraan na naisin mo. Dugtong pa niya. Bahagyang gumalaw ang binata kaya't napatigil siya sa pagsalita. Matulog ka na. Usal nito habang ang matay nakanatiling nakapikit. Huwag ka mag-alala. Hindi pa naman kita sisingilin. Dugtong pa nito. Nanlaki ang mga mata ng dalaga na napatakip pa ng kamay sa bibig. Bahagya niyang niyugyug ang balikat ito para siguraduhin tulog ito. Pero umingit to tanda nang di pa ito mahimbing na natutulog. Lagot! Bulong niya sa sariling nakagat pa ang pang-ibabang labi. Sa sobrang hiya napadukdok na lamang siya sa gilid ng kama at tuloy-tuloy na siyang dinalaw ng antok. Hindi niya na namalayan pa ang pagtayo ni Michael at paghaplos sa buhok niya. Maaliwalas ang mukha nito habang hinihimas-himas ang kanyang mahabang buhok. Hinawi pa nito ng bahagya ang mga buhok na tumatakip sa maganda niyang mukha. Tulog ka lang, baby ko. Nakangiting bulong pa nito. Kinabukasan napabalikwa si Yasmin nang di niya nagista na nakahiga sa kamang binata. Agad niyang kinatok ang banyo pero walang sumasagot. Bahagya niyang iniikot ang doorknob at bumukas ang pinto. Wala sa loob si Michael, kaya lalo siyang kinabahan at nag-alala. Agad niyang tinungo ang nurse station at doon siya nagtanong kung nasan ba ang binata. Napayapa siya na malamang inilipat lang ito sa mas malaking silid. Halos takbuhin niya ang direksyon patungo sa bagong silid nito, kaya ganoon na lamang hingal niya na makarating dito. Gising ka na pala? Nakangiting bunga dito sa kanya na mamatan siya sa pinto. Bakit ka nagpalipat? Masama ang bukang tanong niya. Napansin ko kasi nahirapan kang matulog dun, kaya kumuha ko ng mas malaki at mas couch para may mahigaan ka. Naratiling nakasimangot ang dalaga na lumapit sa binata. Sinalat niya ang noon nito na kinagulat naman ng isa. Aray ko naman. Kunway angil nito na halatang nagpapapansin lamang sa kanya. Anong sabi ng doktor? Kamusta na raw ang platelet counts mo? Nagnormal na ba? Tanong niya na seryoso lamang nakatingin sa binata. Relax. Okay lang ako. Huwag kang mag-worry, okay? Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ng binata. Kinabig siya nito at kinulong sa mga bisig. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang marahang pagtapik nito sa kanyang likuran. Gumaan naman ang pakiramdam niya sa ginawang iyon ng binata, kahit papaano na ibsan ang pag-aalala para dito. Nagpaalam saglit si Yasmin kay Michael na sasaglit siya sa bahay upang kumuha ng ilang damit para dito. Hindi naman tumanggi ang binata. Sinampatan niya ang pagkakataong makapaligo at makapagpalit ng damit. Pinagluto niya rin to ng mga paborito nitong pagkain. Mag-aalas 11 na ng tanghali na makabalik siya sa ospital. Pormang bubuksan niya ang pinto na makarinig siya na mahinang tawanan mula sa loob. Bahagya niyang idinikit ang kanyang tenga sa pinto at naulinigan niya nag-uusap sina Michael at Miguel. Iba ka talaga, boss. Sabi ko naman sa'yo, konting lambing lang makukuha mo rin yan eh. Narinig niya pang sabi ni Miguel. Alam mo, tama ka eh. Hindi naman pala talaga ganun kahirap. Sagot pa ni Michael. So, paano yan, boss? Seryosohan na ba yan? Narinig pa niyang tanong ni Michael. Bigla siyang kinabahan habang hinihintay ang sagot ng binata. Seryoso? Nagpapatawa ka ba? Hindi ko yan type. Papasakayin ko lang yan tapos pag-asang-asa na siya. Hindi na nagawa pang tapusin ni Yasmin. Ang susunod pang sasabihin ng binata at mabilis na niyang naibaba ang pagkain at gamit na dala at saka nagtatakbong umalis. Naramdaman naman ni Michael ang bahagyang pagtunog ng pinto na aksidenteng mabawal ang iniwang bag ni Yasmin. Ginusuan niya si Miguel para tunguhin ang pinto at kapwa sila nabawal ng iniwang bag ni Jasmine. Ginusuan niya si Miguel para tunguhin ang pinto at kapwa sila napamulagat na mabungaran ang lunch bag at bag na iniwanan ni Yasmin sa pintuan. Nasaan na si Yasmin?
Napakunot ang noong tanong niya. Boss, wala eh. Pero mukhang gamit mo tong laman ng bag. Hindi kaya iniwan niya lang ang mga ito rito? Natigilan si Michael at napaisip. Ano naman kaya siya? Baka may nakalimutan lang, boss. Babalik din yun. Dinampot ni Miguel ang bag at lunchbox na nasa sahig at saka muling duminga sa paligid bago tuluyang pumasok sa loob ng silid. Natapos na magtanghalian si Michael at Miguel pero hindi pa rin bumabalik si Yasmin. Nakailang tawag na rin sila sa telepono nito, ngunit hindi rin to sumasagot. Lalong nabulabog ang isip ni Michael. Inutusan niya si Miguel na muling pasyalan sa bahay ang dalaga, ngunit lalo siyang nag-alala nang bumalik si Miguel sa ospital mag-isa. Bakit ikaw lang? Nasaan si Yasmin? Nakakunot ang noong tanong niya. Boss, wala sa bahay eh. May tulungan daw kaibigan, baka raw bukas na yun makabalik. Anito na noon pumesto na sa sofa para matulog. Sino namang kaibigan yon na mas importante pa kaysa sa akin? Bulong nitong halos malukot ng mukha. Kinabukasan di pa rin nagpapakita si Yasmin sa ospital. Napikon naman si Michael, hindi sa pagpapakita ng dalaga, kaya hindi niya na ito pinasundo pa. Lumipas ang isang linggo. Nakalabas na ng ospital ang binata, pero ni Yasmin hindi niya pa rin nakikita. Muling naging mainitin ang ulo ni Michael, kaya lahat sa opisina ingat na ingat gumawa ng kahit konting pagkakamali. Ayaw na ayaw niyang nasasayang ang bawat oras niya. Ingat na binuksan ni Miguel ang pinto. Marahan niyang nilapag sa mesa mga dokumentong dapat itong pirmahan. Seryosong tumingin to sa kanya, tsaka inabot ang mga inilapag niyang folder. May kailangan ka pa? Anito na muling nagtaas ng paningin, nang mapansin ang matagal niyang pagtayo sa harapan ng mesa. Boss, si Yasmin po pala. Saglit na tigilan si Miguel, at pinakiramdaman muli ang kaharap. Boss, si Yasmin po pala. Saglit na tigilan si Miguel at pinakiramdaman muli ang kaharap. Umalokip-kip ito at matamang nakatingin sa kanya na habang naghihintay na sasabihin niya. Wala na po sila sa dati nilang bahay. Wala po nakakalam kung saan sila lumipat. Dugtong niya. Kitang-kita niyang muling pagdilim ng mukha ni Michael, kaya walang sabi-sabi. Lumabas siya ng pinto bago siya abutin ng binata. Isang malakas na kabog mula sa pinto ang narinig niya nung sakto nakalabas na siya ng pinto. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap na basta na lang siyang babaliwalain ng dalaga na inakala niyang may pagtatangi rin sa kanya. Yasmin, padala ka rin ba ng kaaway ko, ha? Kung basta ba sa kanilang mawawala. Mariing sabi pa niya na lalong dinain ang pagkakahawak sa ballpen. Tuluyan ngang di nagpakita sa kanya si Yasmin. Lumipas ang 3 taon. Ibinuhos lahat ni Michael ang oras niya sa kumpanya. Sinagad niyang sarili sa pagtatrabaho para lang makalimutan ang dalaga. Naging mas lalong matagumpay siyang businessman hanggang sa lumawak ang kanyang kaalaman sa information technology. Kabi-kabila ang guessing at interview niya sa telebisyon dahil sa mabilis sa pag-unlad ng kanyang kumpanya. Biglang natigilan si Yasmin sa ginagawang paglalampaso na mapansin niya sa telebisyon si Michael na pinagkakaguluhan ng mga reporter. Tila lumundag ang puso niya. Hindi pa rin pala nawawala ang pagtingin niya rito kahit matagal na panahon na rin na nakakalipas.